a golden halo from him, oh my Lord. They gathered all around him to see him and adore. Oh my Lord, you've got a celebration, oh my Lord. They came with jubilation, oh my Lord. And full of admiration, they realized what they had. Balita Issue ngayon. Balita Issue ngayon. Balita Issue ngayon. Kayo patuloy na nakikinig sa programang Willie Colminas Live, ang issue ngayon. Balita Issue ngayon. Mga saksak sinanggol ng mga balita. Balitang kumpisa mula sa Metro Manila. Mga sariwak lakas mga balita gikan sa Kabisayan o Mindanao. Ang broadcaster ng Islas di Probinsya ng buong Pilipinas, si Willie Colminas. Colminas Live, ang issue ngayon. Yes, good afternoon. Magandang hapon po. Ayan, patuloy ka sa programa ng Willie Colminas Live, ang issue ngayon. We're broadcasting live here in Manila, Philippines. Samahan si Papa Will, mga kaibigan, at ipring pag-usapan yung problema ng bayan. Ayan, ilang araw ba ako absent, Mr. President? Naloko na. Ang dami akong absent. Ang hirap talaga mabuhay sa mundong ibabaw, Mr. President. Talagang ang mundo ngayon ay para bang papaatras po tayo ngayon. Yung bang kasabihan nila, yung dapit hapon ng ating pong buhay, kapag talaga'y maraming pagsubok. Magandang hapon po kay Dina Agustin Jr. Live kami yan, napapanood dyan sa aming pong Facebook, ang aming pong official page sa WBH Production and Media Communication. Paki-follow na lamang po kami. Good afternoon po kay Madam M sa Oligario are joining right now. Kay Mama Analisa Gados Pascua are watching right now. Mr. Juancho Simpio are joining right now. Ayan. Samahan niyo ko mga kaibigan, natin pag-usapan po yung mga usapin. Lalo na po ngayon ay malapit na po talaga ang Pasko. Ito pong Pasko ay para nga ba ito sa sinasabing tinatawag nating Pasko ng mga bata o Pasko ng buong pamilya. Dito po natin may pakita po mga kapitbahay, ito pong diwa ng Pasko. Lalo po ngayon ay 10 araw na lamang po ay Pasko na. Pero kayo po ba ay ramdam po ba ninyo ito pong Kapaskuhan? Dahil po sa ating pong kinakarap ngayon, dito pong pandemic na ngayon po ay marami pa rin mga nabubuhis ng buhay. Marami pang mga nahawaan. Ito pong Department of Health ay patuloy pa rin nilang naisa record. Ito pong mga nahawaan ng COVID-19 at halos na po kalahating milyon. Dito lamang yun sa ating bansa. Yan po ating pag-usapan ngayon mga kaibigan. Samahan niyo si Papa Well at huwag na kalimutan i-like, i-share yung programa ang Willie Colminas Live ang issue ngayon. Ito pong programa ay pangbayan para po sa lahat. Ngayon.
Ito po ay official DDR's radio program. Hanggat nandyan po si Tatay Digong, tayo po ay patuloy na tumulong para po mapabuti ang bansa. Kahit marami po mga pagsubok ang ating pong matandang Duterte. Ganon pa man, marami pa rin mga tao na niwala sa kanya pong kakayahan. At isa na rin po ay yung lingkod. Although maraming mga kritiko talaga na ang Duterte government ay puro na lamang daw failure. Dahil po ito pong nangyaring patayan o ano-ano pong mga chismis sa loob ng gobyerno ni Tatay Digong. At lalo na po dito sa nangyari pong pandemic na sa buong mundo po ay ika nga kung ika ay nandyan sa lapaap, sa labas ng ating pong planeta. Kapag ika ay dumungaw sa mundo, ang kulay ng buong mundo ay maaaring kulay pula na po ito dahil po sa COVID-19. At pag-usapan po natin mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, live kami ngayon sa YouTube, yung aming bagong channel sa YouTube. Hindi naman tayo po nakipagkarirahan sa ibang mga vloggers, newscaster tulad ni Idol Rafi Tulfo. Dahil siya po ay tinatangkilik ng Madlang People ang ganang programa. Tayo po ay hinay-hinay lamang tayo dyan sa YouTube. Mayroon tayong channel bago. Dahil ang luma nating channel ay ninakaw. Alam naman po ninyo dyan sa internet, marami talagang mga magnanakaw dyan ng video. Ang aming pong YouTube channel ay ang Free Willy Colminas Vlogs. Yun pong Free Willy, parang yung movie na Free Willy. Yun po ang pangalan ng ating pong vlogs sa YouTube. Free Willy Colminas Vlogs. Yun po. Live kami ngayon dyan sa YouTube. Yan ang aking camera sa YouTube. Samahan niyo ko mga kaibigan at live kami sa Facebook, sa WBH Production and Media Communication. Live kami dyan ngayon. Programang Will Colminas Live ang issue ngayon. Ngayon po ay pang 13 years po natin sa programa dito sa radio. Ito pong problema pa rin ng Duterte government na kung saan po ang hindi po napagandaan. Nito pong paparating na po yung Kapaskuhan. Alam po ninyo, dito po ay walang perfecto. Kahit gaano po kagaling ito pong ating pong mahal na Pangulo, kahit gaano kagaling ang kanyang liderato. Pero dahil po sa kanya pong ibaba, no, yung kanyang ibaba, yung network, yung mga tauhan niya, kahit gaano katindi yung kanya pong batas, pagdating po sa baba ay hindi talaga nasusunod kagad-agad. Lalo na po ngayon ay paparating na po yung Kapaskuhan. Pag-usapan po natin mga kaibigan ang lahat po ng dako ng mga toll fee o toll plaza dito po sa Kalakang, Manila. Lalo na po ngayon ay malapit na po yung Pasko na kung saan po mga kaibigan, ito pong lahat po ng tinatawag na RFID o AC trip, kapag ikaw po ay bumabaybay sa dalawang mahabang linya ng expressway, ito pong South Expressway at North Luzon Expressway, ang gamit na po dyan ay RFID. At dyan po nagkaroon po ng problem dahil hindi po talaga napag-aralan ng mahabang panahon. Binigla po tayo nang namahala dyan sa RFID. Ito pong Radio Frequency Interactive. Dahil po hindi pa talaga as in high-tech na pagdaan mo pa lang sa nguso niyong kotse ay matagal maitaas yung bomb. Yan po ang problema ng karamihan dito mga kaibigan. Kaya po nagkaroon po ng sobrang traffic. Lalo po ngayon ay paparating ng Kapaskuhan, although hindi pa naman lahat talaga ng tao na lumalabas sa bahay, lalo po pagdating ng December 25 o December 24 o lalo na po ngayon ay December 15, kalamihan po ngayon ay nasa labas po talaga ng kanilang bahay, nagsha-shopping, kung saan-saang mga mall at talagang heavy traffic. At ito po pumapasok mga kaibigan, ito pong problema ng
RFID. Dahil po ang RFID ay hindi talaga as in high-tech, kulang pa po, kulang pa sa ensayo. Ito pong mga namahala nitong ating pong RFID. Dahil kung makailan po lang mga kaibigan, itong nakalipas na November o October 31, nag-implement na po o nagpatupad ng batas, parang dry run, na dapat talaga kumukuha na lahat ng may mga sasakyan ng RFID o ito pong Easy Trip para po iwas po magkaroon ng pag-abot ng pera doon sa cashier lane ng mga expressway sa Metro Manila. Kaya nagkaroon ng kagaluhan ng pagkuha ng RFID na until now, yun po talaga problema. But in fairness po, sa mayroon ng mga RFID, malaki po problema dahil hindi imbes kumuha ka ng RFID para mapabilis ang iyo pong pagpasok ng mga toll free o toll plaza, nagkaroon po ng problema dahil po yung nakaharang na bomb kung tawagin ay matagal sila nagkaroon ng communication in between the RFID sa bomb. So yung radio frequency interactive, matagal po nire-read niya. Yan po ang pagkukulang ng gobyerno. Ito po na mahala ng lahat ng mga toll plaza. Dahil po nagkaroon talaga ng matining traffic. At ito na po ngayon ay ibabalik na po na muna ang cash lane until next year, February to March, para mapangaralan po ng mga namahala dyan sa mga toll plaza. Cash lane, bukas na sa lahat ng toll gate, ordering po ng TRB. Upang maibsan ang traffic ay pinabuksan muli kahapon ng Toll Regulatory Board ang mga cash lane sa lahat ng expressway. Applicable po sa lahat ng ating expressway ayon kay TRB spokesperson Julius Corpus. Anya, may mga lugar na hindi kailangan ang cash lane dahil hindi masyadong nagagamit. Ito ay matapos ang abiryang dulot ng mga pumapalyang RFID sticker na nagdulot ng matinding traffic sa mga toll gate. Neto nakarang linggo, sinuspindi ng Valenzuela City Government ang business permit ng Inlex Corporation dahil sa hindi agarang pagresolba sa aberya. So ito ngayon ang problema. What if ngayon kung wala tayong pandemic? Malaki pong bulto ang magkaroon ng pagiging bottleneck sa lahat ng mga toll plaza sa buong Metro Manila. Kung tayo po ngayon ay walang coronavirus. Ngayon po ay saktong 10 araw bago po magpasko. Today is December 15, 2020. Ganito pong mga pizza ang sobrang traffic sa buong Metro Manila. Lalo na po sa mga mall area. Ito pong mga ganitong pizza dahil po yung mga window shopping. Ayan, ang shopping ng pamilya. Lumalabas po lahat ang pamilya sa ganitong pizza December 15. Maswerte na lamang po tayo ngayon dahil may pandemic. Ika nga, hindi masyadong matraffic sa mga kalsadahan sa Metro Manila. But in fairness, sa lahat po ng mga toll plaza, traffic talaga. Ang haba ng pila, lalo na kahapon. Sobrang haba dyan sa isa sa toll plaza dito sa Metro Manila. Dahil po ating nadatnan na nariyan na talaga ang haba. Napakaganda na yung kalsada. Sana makinis, malapad, but pagdating doon sa toll gate, ayun na, nagkaroon na po ng bottleneck. Yun po problema. Kaya ngayon po ay ibinabalik na po ng gobyerno. Ito munang parang lumalabas sa dry run itong nangyari dahil ang cash lane bukas na sa lahat ng toll gate. So ibinalik ang cash lane sa lahat ng toll gate upang maibsan ang traffic. Ay pinabuksan muli kahapon lamang ng Toll Regulatory Board o TRB ang mga cash lane sa lahat ng expressway. Applicable po yan sa lahat ng ating expressway ayon kay TRB spokesperson Julius Corpus. Anya, may mga lugar din naman na hindi kailangan ang cash lane dahil hindi masyadong nagagamit. Ito ay matapos ang biryang dulot ng mga pumapalyang RFID sticker na nagdulot ng matinding traffic sa mga toll gate. Neto nakarang linggo, sinuspindi ng Valenzuela City Government ang business permit ng Inlex Corporation dahil
sa hindi agarang pagresolba sa aberya. O ayan. Balita Issue ngayon. Kaya mabuti na lamang, ganun na muna ang gagawin dahil po talaga ito pong papasok na Kapaskuhan, hindi maiwasan. Mayroon talagang mga isa-isa na lumalabas sa kanilang tahanan at mayroong mga sasakyan at nagpupunta po yan sila sa mga mall. Dahil pwede naman tayong pumapasok sa mga mall, but we'll still follow the rules and regulation inside the mall. Yung 1 meter distancing pa rin. At nariyan pa rin yung ating pagsusuot ng mga face mask at yung mga face shields. In fairness po mga kaibigan, sa mga senior citizen ay talagang ingat na ingat din sila lumalabas. Wala lamang dyan sa may bandang Mandaluyong, yung isa dyan sa government agency, yung Pag-ibig Fund, dyan po sa kabahan ng Shaw Boulevard, Mandaluyong, part ng Kalintong, ay makikita mo natin na wala po talaga halos yung social distancing sa pagkuha ng mga number